Hello, pakinggan po natin ang benefits ng ginger tea or salabat. Walang kapeng content ang pag-inom ng ginger tea kasi ang hinalo nyo po dyan ay yung ginger at yung hot water lang. So walang caffeine yan. Safe inumin yan sa mga taong nervyoso o kaya sinisikmura na hindi rin pwede painumin ng kape o kaya hirap matulog. Pwede po yan. Pwede kayong uminom ng salabat o ginger tea maski na sa gabi, even after dinner. O kaya mga 1 or 2 hours bago matulog, pwede rin po. Ngayon, pag-usapan na natin yung health benefits. Bukod sa alam ninyo na maganda sa mga sore throat, may mga narinig ako, pampaganda daw ng boses, magbabad daw ng luya sa bibig o ngata-ngatain nyo, may nagsabi na mag-ginger tea, gaganda daw boses. Sa isang banda, posible. Kasi nababawasan niya yung parang sore throat o kaya parang gas-gas sa lalamunan. Lalo na pag kayo inuubo, may sipon, pwede niyo pong inumin yan. Pero bukod dyan, ano pang iba na nalaman na benefits ng pag-inom ng ginger tea? Eto po. Nakakatulong po ito sa mga pakiramdam na duduwal. So, pag sinabing nausea, ito yung parang naduduwal. So, isang pag-aaral noong 2016, just recently, nalaman na yung mga naduduwal o yung mismong sumusuka na dahil sa mga side effect ng chemotherapy. So, yung mga nakikinig ngayon na nag-undergo ng chemotherapy, tapos merong mga epekto na naduduwal o walang panlasa, masamang panlasa, nasusuka, pwede nyo pong itry na uminom ng ginger tea, maaaring makatulong, mabawasan po yan. Sa mga babaeng buntis, safe din pong uminom yan, lalo na yung mga buntis na may motion sickness na sila ay naduduwal. Sa pagising sa umaga, meron mga morning sickness na tinatawag, pwede rin yan. Yung mga sumasakay ng barko, elevator, umakit sa matataas na lugar na nahihilo, pwede rin po yan. Yung mga tawag doon, motion sickness. So, ang ginger ay safe, effective, at napakamura naman kung tutuusin nyo na pwedeng makatulong dyan sa inyong parang pakiramdam na duduwal. Number 2, may isa pang pag-aaral na lumabas na meron tong epekto para pabagalin. Pabagalin ang pagtanda o Good day for it. Ito po yun. Last 2019, sa isang review na ginawa, may isang survey na ginawa ng ginger ay pwedeng makatulong laban sa aging at degenerative diseases. Ang ibig sabihin ng degenerative diseases, mga sakit na may kinalaman sa pagtanda. Masakit man sabihin, kadalasan, naririnig natin yan, degenerative changes of the bones ng tuhod, degenerative changes ng buto sa inyong likod, lower back, o kaya yung bone spine. So, yan po yung degenerative, mga sakit na dala na nagkakaedad. Researchers concluded na yung antioxidant compound ng ginger tumutulong mabawasan ng inflammation o pamamaga na pwedeng umantong dito sa sinasabing mga degenerative conditions. Hindi maganda. May anti-aging pala ito. So, kung iinom ka, kaano karami? Ay, pag-usapan natin mamaya yan. Kasi may mga pasyente na 1 cup a day, okay lang. 2 cups a day, okay lang. Ang sobra, depende sa tao. Bakit? Kung ito lang ba inumin po buong araw, sobra po yun. Sa 2 hanggang 3 tasa sa isang araw, wala pong masama. So, pwede niyong gawin na pag-almusal, tanghalian, hapunan, pwede kayo mag-take ng 1 cup lang ng ginger tea. Okay. Number 3, meron tulong ang ginger tea sa mga tao may high blood pressure. Ang nagiging problema lang, iwasan ho natin yung may mga nabibili kasing powder na maraming mga asukal. Nagkakaproblema kung kayo naman po ay may diabetes at umiinom kayo ng mga prepared powdered ginger na may mga sugar content na. Ang taas ng sugar content niyan. So, doon nagkakaproblema. So, kung inom kayo, mas maganda yung mismong kayong naghanda. Yung sinabi ko kanina, yung mismong ginger o luya, hiwa-hiwain na maliliit. O yung iba naman, ang ginagawa, pinapakuluan yung luya ng mga ilang minuto. Pwede rin po yun. Ba't di ko sinasabing masama uminom ng mga powder form? Kung wala naman diabetes, na yun ang isa sa kinakatakutan natin dahil kung mataas po yung mga sugar content na nakahalo doon. Kaya magtataka kayo, maski walang asukal, 1 kutsarang ganon, halo nyo sa tubig, matamis na. So, ingat lang sa mga diabetic. Sa mga may hypertensive noong 2017, lahat po ito mga recent na pag-aaral, nalaman na yung mga uminom ng ginger tea, araw-araw, na-reduce ang kanilang hypertension, nabawasan. Yung risk na magkaroon ng hypertension, nawala, at yung
chance na magkaroon ng coronary artery disease mas mababa. Yan ay base na po sa mga ginawang pag-aaral. Number 4, pain reliever. Alam niyo po ba nung araw may nabibili mga ginger na capsule na pinopromote yan as pain reliever. At the same time, meron din mga nabibili mga pinapahid, yung mga rub o kaya yung parang plaster na dinidikit nyo na may content na ginger. Maybe because yung init nito. Kasi yung init ng ginger nakakatulong to lessen the pain or mga swelling. Yun din ang principle. Nalaman na ang isang pag-aaral na ginawa, nalaman na tumutulong ma-improve din ang inflammation ng mga joints, lalong-lalo na sa mga may osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Anong ibig sabihin itong pag-aaral na to? If you're suffering from joint pain, lalong-lalo na osteoarthritis, rheumatoid arthritis, a cup of ginger tea maaari makatulong ma-lessen ang pain. Why don't you try it? Makakatulong yan. Instead na soft drinks, instead na kape, eh di mag-ginger tea na lang po kayo. And number 5, nagpapalakas pa ng immune system ang pag-inom ng ginger tea ng regular. Regular, hindi yung isang tasa isang beses sa isang buwan. Walang epekto po yun. Yung antioxidant property na sinasabi natin palagi na maganda sa mga prutas at gulay ay tumutulong na suportahan ng immune system ng isang tao. Ito yung naturalesa, yung mismo panlaban nyo sa mga virus, panlaban nyo sa bakterya. So, meron taglay ang ginger tea na mga anti-inflammatory, antiviral, antibacterial properties na lumalaban sa mga pathogens o mga nagkukos ng sakit sa atin. It reduces the chance na magkaroon ka ng mga sakit at the first place. So, hindi ka madaling sipunin, ubuhin yung mga basic na problema na may kinalaman sa mahinang immune system. But tulad ng dati, when we talk about all the positive effects ng isang bagay o isang pagkain o prutas o gulay, kung ano man yan, lagi natin babantayan ano naman na maging masamang epekto ng pag-inom nito, pagkain nito mga ito. So, ano yung mga side effects ng pag-inom ng ginger tea? Bagamat yung mga nakitang posibleng side effect ay kadalasan nangyayari sa over-consuming or over-consumption ng ginger tea, mabuti na rin na maintindihan ng mga tao kung ano yung mga posibleng masamang epekto pag nasobrahan. Ito po. Number 1, bagamat kung masakit ang tiyan nyo o humihilab ang tiyan nyo, maaaring makatulong ang ginger tea, pwede rin naman na ito ang problema ay magkaroon ka naman ng masakit ang tiyan kung sobra naman po ang inyong ininom. So, nakalagay dito sa pag-aaral, though ginger tea can be helpful in stomach ailments, malamigan tiyan, nanlalamig o parang hindi natunawan. May mga pasyente ako, in-advise ko nga, after eating, pag bloated, pwede ka mag-ginger tea. Pero paano naman kung nasobrahan? Pag nasobrahan, pwede ka naman magkaroon ng indigestion, kabaliktaran, di ba? Hindi natunawan, nagdadayariya o nadadala sa punta sa CR at loose ang dumi. Ibig sabihin malambot. Gusto kong ilinaw to dahil may mga maling akala po ang mga tao pagdating sa salitang diarrhea. Pag sinabing diarrhea, iba po yan sa LBM. Ang LBM, loose bowel movement. Yan yung dumudumi ka ng tubig o masyado ng malambot o sabog. Pero pag sinabing diarrhea, maski regular na pagdumi mo, kung ito ay napapadalas sa isang araw, umaabot ng 3, 4, 5 beses, na kadalasan isa lang, ang tawag doon, diarrhea. So, ang diarrhea is a word na ginagamit sa frequent evacuation. Evacuation, hindi naglalabas. Kaya nga, evac, doon ang galing, di ba? Frequent evacuation. Kaya na-e-ebs ako. Ibig sabihin nun, na-e-evac ako. Nadudumi ako. So, yun ang ibig sabihin ng diarrhea. Number 2 na side effect ng sobrang pag-inom ng ginger tea ay ang heartburn. So, yung mga tao na maaaring gumiginhawa sila sa pag-inom ng ginger tea, pag sila yung sinisikmura, pag nasobrahan naman, pwede naman ito ang dahilan para magkaroon kayo ng heartburn. O kaya kung sensitive ang isang tao sa pag-inom ng ginger. So, may mga tao na pinapagayan din ang pag-inom ng ginger. Hindi lahat pwede. May ibang sinisikmura, gumiginhawa pag uminom ng ginger tea o sa labat. Meron namang iba na pag uminom na sa labat, lalong tumitindi yung heartburn. Kayo mismo ang dapat nakakaalam niyan. Base sa pakiramdam nyo, kayo na dapat ang bahalang umiwas o uminom, depende kung anong reaction sa inyo. Number 2, very important po ito, na I'm sure hindi na didiscuss to sa inyo ng inyong doktor.
Kung kayo po'y umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, warning lang, huwag masyadong iinom ng ginger tea. Kasi ang ginger tea ay pwede po magpalabnaw ng inyong dugo. Ang problema, kung umiinom ka ng gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng mga aspirin, clopidogrel, dipyritamol, o mga warfarin, at kung ano-ano pa na mga pampalabnaw ng dugo, dapat limitahan nyo ang pag-inom. 1 cup, hindi naman masama. Yung mga ibang tao na magpapa-opera, for example, operahan ka bukas, at least mga ilang araw, mga 3 araw, huwag ka nang iinom ng ginger tea. Yan, tandaan nyo po yan ha. Operahan ka bukas, halimbawa may gallbladder, may gallbladder stone, o kaya meron kang cyst na tatanggalin, kung ano man. Tandaan nyo, 3 days before, huwag kang inom ng ginger tea. Bakit? Kasi pwede ka magkaroon ng bleeding. Ganun din yung magpapabunot ng ngipin, di ba? Pag magpapabunot ng ngipin, di ba, chinecheck ang blood pressure, chinecheck ang blood sugar. Bakit? Check mo ang blood pressure kasi pag binunutan mo ng ngipin yan, tapos mataas ang blood pressure, baka magtuloy-tuloy ang pagdurugo. Check mo yung blood sugar kasi pag mataas ang sugar niyan, baka pag binunutan mo ng ngipin, hindi agad gumaling o maghilom ang sugat. Yan ang dahilan. At ganito din ang dahilan, huwag kang inom ng ginger, lalo na marami, kung ikaw ay malapit na magpa-opera because of the possibility of bleeding. So, bleeding disorder, na dapat mag-ingat kung meron kayong mga problema sa inyong dugo, mga uminom ng anticoagulant, avoid nyo po uminom ng sobrang ginger. Ngayon, dagdag research, ito po ang hindi alam ng karamihan. Masarap uminom ng ginger. Dahil ba, medyo parang mainit-init yan dito, pati sa sikmura, medyo pakiramdam mo, comfortable. Parang natunawan ka na maayos. Pero meron pong mga dapat nyong tandaan. Ito po. Some research has indicated that pregnant women with a history of miscarriage, mga babaeng buntis na may history na sila ay nakunan, o kaya madalas sila may vaginal bleeding or clotting disorder, should be careful about drinking ginger tea. Please consult your OB-gynecologist before kayo uminom ng ginger tea. Again, 1 cup will not harm you. But paano kung napapainom ka ng 3, 4, 5 tasa isang araw? Baka makasama sila.